Ha? Grabe talaga. Ha? Siguro, talagang kahit ang kampo nila ng mga nila Cheese Escudero, yung mga pro Duterte senators, inamin nila, nabigla sila, hindi nila maintindihan kung anong nangyari, bakit ang bilis ng mga pangyayari, ha? Tingnan nyo, nagmi-meeting sila, oh. Ayan, oh, nagkukaw ko sila. Sino yan? Yan yung yan yung mga company Cheese na natira. Si Cayetano, si Bato, si Aimee, si Ruben Padilla, si Bongo, o ang wala lang diyan si Marcoleta. Tapos si Cheese, wala diyan sa picture, si Marcoleta. Kasi siyam sila, ilan ba yang nandiyan? Cayetano, Aimee, Padilla, Bongo, Bato. 4 ay 5. Yung 4 na wala diyan, si Villanueva, si Jinggoy, si Marcoleta at si Cheese. Sila yung natira sa grupo. Yung dating pinagmamalaki nila na ilan ba sila dati? 19 sila dati. 19 sila dati. Kasi dati ang minority 5 lang eh. 5 lang ang minority. Sino ba yung 5 dati na minority? Si Tito Soto, si Lacson, si Loren, si Migs, at saka si Risa. 5 lang. 19 ang grupo ni Cheese at mga pro Duterte. Plus iba pa. Pero alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, so ang tanong natin ngayon, anong nangyari at nagiba ang kampo ni na Cheese at ng mga pro Duterte senators? Bigla silang na-out. Mga kabunyog, mga kababayan, grabe yung pangyayari. Pansin nyo, mga kabunyog, naalala nyo noon, lagi ko naman tong sinasabi, di ba? Lagi ko tong sinasabi. Sabi ko, alam nyo, hindi naman magtatagal yan si Cheese Escudero. Kayo na mga avid followers ko, tandaan nyo yung mga sinabi ko noon. Anong sabi ko noon? Darating ang time, ang dapat naman talagang maging minority ng Senado ay yung grupo ni Cheese at saka yung grupo ng DDS. Yung mga Duterte senators, pro Duterte, at saka yung grupo ni Cheese, yung close niya. Sino yung close niya? Si Villanueva, si Jinggoy, saka si Villanueva, si Jinggoy, at saka si Cayetano, di ba? Sinabi ko yan noon eh. At sabi ko, ang pinakamaganda, si Risa, si Kiko, saka si Bam, plus yung grupo ng mga yung tinatawag na Veterans Bloc. Sino yon? Si Lacson, si Soto, si Loren. Sabi natin, yung Veterans Bloc na yon, plus yung mga pro-Marcos na mga senador. Ang mga pro-Marcos naman dyan, sila Ralph Recte, sila Tulfo, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, pati si Gatchalian. Kaya sabi natin, kapag nagsama-sama yung mga yon, ang pinakamaganda natin, sabi natin noon, sabi ko, bakit hindi magsama-sama si Kiko, si Bam, saka si Risa, tapos yung grupo ng Veterans Bloc na si Soto, si Lacson, si Loren, saka si Migs, tapos yung mga pro-Marcos. Yung pro-Marcos dyan, si Lito Lapid, si Tulfo, yung magkapatid na Tulfo. Sabi ko, yung magkapatid na Villar, babaliktad yan. Sasama yan. Sasama na lang yan. Hindi yan sumasama sa Duterte kasi maraming problema ang negosyo nila. Di ba hindi tayo nagkamali? Di magtatagal. Mawawala yung super majority na yan. Anong sabi ko? Anong sabi ko na makakapahina sa magpapabagsak kay Cheese? Kapag lumabas ang issue ng insertions, kapag lumabas ang issue ng mga budget na yan, pinag-usapan na yan, mai-expose dyan na si Cheese Escudero ang pasimuno ng insertions na yan. Kapag pinag-usapan yan at hindi kayang idepensa ni Cheese, masisira dyan ang Senado, i-dispatch yan ng mga senador si Cheese Escudero. Anong nangyari ngayon? Di ba? Ganun yung Ganun yung lagi kong sinasabi yan. Lagi kong sinasabi yan. Yan? Hindi permanente yan.
Saka sabi ko, pag gumalaw na ang Malacanang at mayroong go signal na sa kanila, sila Tulfo susunod yan. Si Gatchalian susunod yan. Si JB Ejercito, kahit kapatid yan ni Jinggoy, isasama yan. Saka sabi ko, si Pia Cayetano, hindi sasama yan sa kapatid niya. O yan yung ano eh. Yan yung mga sinabi ko. Ano yun? O ngayon, yan na. Maganda na ngayon ang komposisyon ng Senado. Yung liderato ng Senado. Maganda ngayon. Yan yung ating pinapangarap noon. Yung pinapangarap natin noon na sinasabi ko, ganito dapat. Magsama na kayo. Tito Soto, Lacson, Mig Zubiri, Lugarda. Magsama na kayo. Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, magkapatid na Tulfo, Gatchalian. Sabi ko si JB sasama yan. Si Pia Cayetano pwedeng sumama yan. O di ba yan na yung nangyari ngayon? Yan na yung nangyari ngayon. O ngayon nabigla sila Amy. Alam nyo kung anong sabi ni Amy, mga kabunyog? Sabi ni Amy, nagkakalituhan. Hindi na namin alam kung anong nangyayari. Ayan, ito yung sabi ni Amy. Nagkakalituhan. Bakit yung Duterte Black na-out kami? Yung term na na-out sila galing kay Amy. Sabi niya, nagkakalituhan. Ang ibig sabihin ni Amy, bakit daw hindi sila involved? Mayroon na palang mga pinapapermahan, 15 na daw nakaperma. Bakit hindi sila nakaperma? Ang daling intindihin niyan, Amy, pro Duterte kayo. Di ba? Sa totoo lang, ako sinasabi ko yan noon. Sabi ko, si Cheese, magiging problema yan si Cheese Escudero kasi sirang-sira na ang Senado. Unang-una, sinira niya na dun sa impeachment. Di ba? Lagi niyang sinasabi ni Tito Soto sa Lacson, ngayon lang nangyaring ito na ang baho-baho na ng Senado. Di ba? Kasi noon kasi sinabi ko na, bakit kasi hindi kayo magsama-sama, sabi ko. Di ba? Yun yung opinion ko noon eh. Magkaroon ng broad anti-Duterte. Broad anti-Duterte. Risa, Kiko, Bam. Tapos yung Duterte Black, yung Veterans Black. Lacson, Soto, Loren, Migs. Pagkatapos, yung mga pro-Marcos na mga senador, yung magkapatid na Tulfo, si Gatchalian, si Lito Lapid, ilan na. Tapos sabi ko, yung magkapatid na Estrada, iba yan si JB. Pwede yan mahatak si JB. Yung magkapatid na Cayetano, pwedeng mahatak si Pia. Sa bandang uli, ang matitira, sabi ko dyan, sulit yan, yung 5 na Duterte. Si Marcoleta Padilla, si Bongo Sibato, saka si Amy. Tapos siyempre, sasama dyan si Cheese, sasama dyan si Villanueva, sasama dyan si Jinggoy, at sasama dyan si Cayetano Alan Peter. Di ba yun yung nangyari ngayon? Yan yung nangyari ngayon. Kaya sabi ni Amy, nagkakalituhan. Bakit Duterte Black na-out na? Kasi kayo na Duterte Black, kaalyado nyo si Cheese. Hindi makapaniwala si Richo. Pati si Bato. Hindi rin makapaniwala si Bato. Ito naman ang sabi ni Bato. Ito ang sabi ni Bato. Sabi ni Bato. Ayan. Sabi ni Bato. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Yan ang sabi ni Bato. Nalilito daw siya. Bakit ang Senate President ang pinalitan? Nandun daw sa House yung korupsyon. Diyan ka nagkakamali, Bato. Kayo lang naman ang nagsabi na doon lang sa Kamara ang korupsyon sa flood control. Kayo lang yun. Kayo lang nagsasabi ng ganyan. Sinong nagsabi na sa inyo sa Senado walang korupsyon sa flood control? Ang problema ba to? Ang involved mismo, ang nai-involve mismo sa korupsyon sa flood control, Senate President nyo, si Cheese Escudero. Ikaw lang naman ang hindi mo yan eh. Di ba? Yan yung totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni katangahan ni Bato. Ang sabi ni Bato,
Bakit naman daw sa Senado nagkaroon ng change, sa Senate President pa, samantalang ang korupsyon nandun sa Kamara? Mali! Mali ka ba to? Talagang hindi mo ina-analyze ang takbo ng mga pangyayari. Tahimik ang boss mo na si Chis Escudero, pero ang totoo, grabe na ang issue sa kanya. Grabe na ang issue kay Chis Escudero. At yung issue ng korupsyon sa flood control, hindi niya maiiwasan na involved siya doon dahil yung Centerways Construction ni Lubiano na nag-donate sa kanya ng 30 million, yun! Grabe yun! Pangalawa, si Villanueva, kasamahan mo ba to? Kasamahan mo si Villanueva. Kailangan niya ring ipaliwanag yung mga insertions ni Chis. Di ba binigyan siya ni Chis ng 12 billion ang Bulacan? Saan napunta yun? Ang daming ipapaliwanag ninyo, Bato. Kaya lang, kayo kasi ni Marcoleta doon sa Blue Ribbon, ayaw nyong itouch yun. Yan ang problema sa iyo, Bato. Ayaw nyo ni Marcoleta na itouch yung korupsyon ng Senado. Ang gusto nyo lang yung Kamara. Doon ka nagkamali. Doon ka nagkamali. Ang akala ni Bato, ang korupsyon daw sa House lang. Mali. Kahit sa Senado mayroon. Kaya lang, yung kasing Blue Ribbon Committee ninyo ni Marcoleta, ayaw yung pag-usapan. Kasi nga, gusto nyong protektahan si Villanueva at saka si Escudero, saka si Bongo. Yan ba to ang problema sa inyo? Kaya lang, siyempre may mga senador na napapansin na nila, nalalagay na sila sa alanganin. Nalalagay na sila sa alanganin. Saka, sa totoo lang, kung isa pang dahilan dyan, masyadong arugante si Marcoleta. Masyadong arugante si Marcoleta. Marami siyang nakakaaway. Kahit yung mga kasamahan niyang nasa majority. Tingnan nyo. Anong sabi ni Tulfo? Kasamahan niya yan sa majority, ha? Anong sabi ni Tulfo? You are unfair, You are being unfair, Mr. Chair. Tapos inaaway pa ni Marcoleta ang mga kasamahan niya, ang mga senador. Binabastos niya si Kiko. Diba? Johnny Salvedia, salamat sa pag-send ng donation. Ha? Binabastos niya si Ping Lacson. Binabastos niya si Tito Soto. Napaka-arrogante niya. Akala niya siya lang lagi ang tama. Yan ang problema ni Marcoleta. Ang problema kay Marcoleta, Blue Ribbon. Binibaby siya ni Chis. Binibaby siya ni Chis, eh. Si Marcoleta naman mayabang na parang hindi naman ako kayang pakialaman. Ko pa. Nabigla sila ngayon. Nabigla sila ngayon. Kung isa pa doon ganito. Hindi si Marcoleta nag-a-update sa mga kasamahan niya sa Senado. Katulad kanina, mayroon palang ilalabas na sinumpaang salaysay ni Diskaya. Hindi man lang yan pinaabot ni Marcoleta sa mga kasamahan niya. Kaya dito, ang nangyari na dito, yung grupo ng mga pro-Duterte, sila Marcoleta, sila Bongo, naging mayabang ng masyado, sila Bato. Parang sila na ang naghahari sa Senado. Ay masyadong basto sila Marcoleta, ma-arugante. Kahit nga si Jingo Estrada nababastusan sa mga ni Marcoleta, napipiko na . Tapos kung magkapagsalita si Marcoleta, tinitira niya ang mga kapwa niya senador, si Tito Soto, si Ping Lacson, tinira niya tinira niya si Risa Hontiveros, tinitira niya lahat . Ngayon, anong nangyari? Anong nangyari kay Marcoleta? Nayayabangan sa kanya ang mga kasamahan niya. Tapos pinapatakbo niya ang Blue Ribbon na maraming disgusto sa patakbo niya. Halimbawa si JB Ejercito, nagrereklamo na hindi siya nabibigyan ng fair na pagkakataong magsalita. Ganon din si Rafi Tulfo. Ang pinapabwilo lang ni Marcoleta, sila Jinggoy, sila Bongo, sila Bato. Yun ang mga pinapabwilo niya . Diba? Kaya tapos ang nangyayari kay Marcoleta, nag-deliver ng privilege speech si Lacson, tinira niya pa. Nag-suggest si Kiko Pangilinan na suportahan ang independent commission, tinira niya na naman. Diba? Masyadong iba yung patakbo ni Marcoleta.
ibang patakbo, baguhan siya sa Senado, neophyte, and yet, akala niya, dahil malakas siya sa Senate President, akala nila ang Senate President, hawak nila, di ganon. Kaya ang nangyari dyan, yung kanilang mga kaarugantihan, parang yung mga pro-Duterte na mga senador, akala nila sila na ang naghahari sa Senado dahil kasama nila si Chis Escudero na Senate President. Ang hindi nila naiisip, marami na ring problema si Chis Escudero. Under siege si Chis Escudero dahil sa maraming issue. Si Villanueva, marami ring issue. Yan yung ano. Tapos dumating sa punto na obvious na pinagtatakpan nila Marcoleta ang Duterte. Unang-una kapag pinag-usapan na si Duterte, kaagad binabara nila. Mapapansin nyo kung paano binara ni Marcoleta si Soto. Nagtanong lang si Soto doon sa chairperson ng PCAB. So ibig sabihin, kayo po, inappoint kayo ni Duterte. Pag sabing Duterte, pinatigil na kaagad ni Marcoleta eh. Kahit yung sinumpaang salaysay ni Diskaya, anong laman ng sinumpaang salaysay na Diskaya? Walang nababanggit na senador, puros mga congressman, at walang panahon ni Duterte. Lahat panahon ni PBBM. So kumbaga obvious na kapag nagpatuloy ang Senado na ganon, masisira ang Senado. Masisira. Kaya may mga senador pa rin naman na matitino. Siyempre, yung gusto pa rin naman nila i-preserve yung maayos na imahe ng Senado. Yan na sila yan na sila Gatchalian. Yan na sila JB Ejercito. Yan na sila Pia Cayetano. Kaya sumama na sila. Yung Tulfo na magkapatid, talaga namang hindi sila kumbinsido na kay Tulfo eh. Binabastos ni Marcoleta. Binabastos sila ni Marcoleta. Ang problema kay Marcoleta, kumukuha ng lakas ng loob niya kay Chis Escudero. Kasi sa tingin niya, ang Senate President sa amin, parang kami na ang liderato ng Senado eh. Kaya yung mga pro-Duterte senators naging mayabang. Naging mayabang. Ang hindi nila alam, may mga gumagalaw na. Kaya nabigla si Amy. Sabi ni Amy, hindi na namin maintindihan anong nangyayari, nagkakalituhan na. Hindi kami kasama sa pinag-uusapan. Anong sabi ni Amy? Ayan nagkakalituhan. Bakit yung Duterte Black na-out na? Ay, siyempre. Siyempre. Tapos kahit si Bato nagsabi na, hindi niya daw maintindihan. Bakit sa Senado nagkaroon ng leadership change samantalang sa House daw yung may problema? Ikaw lang naman nagsabi na sa House lang may problema. Pareho kayo corrupt. Yung nasa Kamara at yung nasa Senado, lahat kayo. Kaya mali yung sabihin mo ba to na ang problema nandun sa House. Yan ang mga kabunyog. So ngayon, ang latest dyan, si Marcoleta pinalitan na ni Ping Lacson. Tama lang naman. Actually, mas karapat-dapat mag-Senate Blue Ribbon talaga si Ping Lacson. Si Ping Lacson, magaling ang research. Yung expose ni Ping Lacson, talagang niya. Saka, mas may integrity naman si Ping Lacson na lumaban sa korupsyon kaysa kay Marcoleta. Diba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, ang nangyayari na dito, na sabi nga ni Amy Marcos, na out yung Duterte. Na out yung Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, si Ping Lacson. At magaling naman yan si Ping Lacson kasi si Ping Lacson, walang pinipili yan. Basta't corrupt, linalabanan niya yan. Yan ang kailangan sa Blue Ribbon. Si Marcoleta, alam naman natin, pinuprotektahan niya yung mga senador. Pinuprotektahan niya si Chis. Pinuprotektahan niya si Villanueva. Pinoprotektahan niya si Bongo. Pinoprotektahan niya yung Duterte. Yan yun. Ito at least, ang Senate Blue Ribbon ngayon, si Lacson. Yan? Talagang yan, ang integridad niyan, intact. Di ba? Kaya, sabi ni Cora yan, sino po ang nagboto? Ganito, 15 na senador yung sumama sa Soto. Ang 15 na yun ay ito. Sige, pangalanan ko yung 15 ha. Pangalanan ko yung 15. Siyempre si Tito Soto, si Lacson, si Loren, saka si
yung minority dati, 5 yan. Yan yung ano, si Tito Soto, Lacson, Loren, si Mig, saka si Risa. Ayan, 5. Sumama na rin siyempre si Kiko, saka si Bam. 7 na. Tapos, yung magkapatid na Tulpo, Erwin saka Rafi, 9 na. 9 na. Sumama na rin si JB Ejercito, 10. Sumama na rin si Pia, 11 na. O di 4 na lang nakulang. Sino ba yung 4 na kulang? Si Lito Lapid. Tapos yung magkapatid na Bilyar. Si ano. Kasi yung magkapatid na Bilyar, hindi sila lalaban sa Marcos. Hindi sila lalaban sa Marcos. Saka kung sino ang majority sa Senado, dun sila. Bakit? Maraming mga komite sa Senado na gustong hawakan talaga ng Bilyar. Katulad ng sa land use, yung environment and natural resources. Kanila yan. Hawak yan ni Camille Bilyar. Yung public works, hawak ni Mark Bilyar. Kapag hindi sila sumama sa majority, mawawala yun. Kaya ang nangyari dyan, 15 ang senador na sumama kay Soto. Ang 9 lang na hindi sumama sa kanya, syempre yung 5 Duterte. Bato Bongo, Marcoleta Padilla, Jaime. Pagkatapos, si Villanueva, si Jingo Estrada, si Alan Peter Cayetano, at saka si Chis Escudero. So yan na ngayon ang minority. Mga kabunyog. Kaya medyo ano na ngayon, sabi nga ni Lacson, ang Senado ngayon ay nasa good hands. Tama naman. Medyo tama, nasa maganda ngayon ang Senado. Yan yung sinasuggest ko noon. Kayo na mga viewers ko, alam nyo ang paulit-ulit kong sinasabi noon. Ang sabi ko noon, hindi magtatagal si Chis Escudero. Kapag lumabas ang issue ng budget, insertions, involved siya dyan. Kapag lumabas yan, masisira dyan si Chis Escudero kapag yan na ang pinag-usapan. Pag nasira si Chis Escudero, masisira ang Senado bilang institusyon. Kaya magdidesisyon ang mga senador, i-give up na si Chis Escudero kaysa sa masira ang Senado. Yan ang nangyari ngayon. Yan ang nangyari ngayon. Okay? Kaya, sa totoo lang, God works in mysterious ways talaga lagi. Kung isagay ngayon na napatunayan ni Chis Escudero na ang ibig palang sabihin ng fourth wheel, kaagad-agad. Argo. Napatunayan ni Chis Escudero na ang meaning pala talaga ng fourth wheel ay kaagad-agad, immediately. Kasi nabalitaan ni Chis, may mga gumagalaw ng palitan siya. Pinurward sa kanya yung message. Ang nakalagay, change the Senate leadership, fourth wheel. Akala ni Chis nung fourth wheel, matagal pa yun, fourth wheel. Ngayon nalaman niya, ang fourth wheel pala, ngayon na mismo, ura-urada. Argo? Ang nakalagay sa text, palitan na ang Senate leadership, fourth wheel. Akala ni Chis nung fourth wheel, matagal pa yan. Dina-realize niya ngayon, ang bilis pala ng fourth wheel na yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Saka, yung sinasabi nila noon na sigurado si Chis dahil 19 ang senador na kasama niya. Hindi yan. Pag nagkaroon ng mga development sa bansa na malalagay sa alanganin ang Senado, magbabago yan ang liderato. Basta ako, noon ko yan sinasabi, kung kayo nakikinig lagi sa akin, anong sabi ko? Hindi magtatagal yan si Chis. Ano lang yan? Ngayon lang yan. Pero pag nagkaroon ng... Ano sabi ko ang magiging issue kay Chis para matanggal siya? Insertions. Diba? Insertions. Sabi ko, pag pinag-usapan na yung insertions na yan, budget, saan in-insert yan? Flood control, yan. Nadagdagan pa ng issue, donation sa eleksyon. Yung donation ni Lubiano na kontraktor, yan na yung naging kumbaga, yan na yung niya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, si Chis Escudero mananahimik na lang daw siya. Kahit minority leader ayaw niya. Baka ang mag-minority leader si Baka si Cayetano. Yun natin na lang. O baka si Marcoleta. Ewan natin sa kanila. Baka si Jaime.
Yan mga minority. Ang isa pang kagabi, nag-discuss ako kagabi. Tandaan nyo kagabi yung topic ko. Ano yung topic ko kagabi? Si Garma, mayroong taong nababahala, kinakabahan na sa pagbalik ni Garma. Sino yan? Sabi ko si Bongo. Bakit? Posibleng magtestigo si Garma. Sinong nakapanood kagabi nung live ko? Ang sabi ko kagabi sa live ko, tandaan nyo to. Sa pagbalik ni Garma sa Pilipinas, may isang tao dyan na nababahala. Kasi alam niya, posibleng siya na ang ituro. Kasi si Garma, posibleng magtestigo yan. Di ba kagabi ko yan diniscuss kung napanood nyo? Di ba tama ako? Ngayong araw, lumabas ngayon ang balita, nandun na si Garma sa Malaysia. Nag-uusap na sa ang ICC. Napanood nyo ba Argo kagabi? Yan yun. Kaya mayroon naman akong isa pang dinidiscuss. Posible bang mapalitan si Romualdez bilang speaker? Anong sabi ko? Pag patuloy na pinagtanggol ni Romualdez si Saldico, bagahin niya ngayon si Saldico eh. Pag dinidipinsahan pa yan ang dinidipinsahan ni Romualdez si Saldico, mamumroblema siya dyan. Madadamay siya dyan kay Saldico. Ano yan? Dapat gumalaw na si i-ano niya na yan. Huwag niya na nilang ipagtanggol yan si Saldico. Anyway naman, yung mga ganawa naman ni Saldico, maraming diskarte si Saldico, siya lang naman nakakaalam. Kaya hayaan na lang magdepensa yan si Saldico. Pag hindi niya yung ginawa ni Romualdez, kailangan magpakita si Romualdez ng pag-aayos ng house. Kailangan niya yan ayusin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, abangan nyo ang mga susunod ko pang mga live, importante, maraming mga development. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.